Update ho tayo dito sa unang pinunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga balikbayan box na hindi raw ho na ibibigay doon sa pamilya nitong mga overseas Filipino workers na sila hong nagpadala o unang nagpadala dahil ang sabi ho ng Bureau of Customs, sisimulan na rin yung delivery ng mahigit sa 150,000 na balikbayan boxes. May update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Sisimulan na ng Bureau of Customs o BOC ang delivery rollout ng mahigit sa 100,000 na abandonadong balikbayan boxes na matagal nang nakatenga sa kanilang bodega. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasama ang ilang overseas Filipino workers o OFWs ang pagsasagawa ng pag-inspeksyon sa mga abandonadong balikbayan boxes. Batay sa tala ng BOC, umaabot sa 144 container vans. Naglalaman ng tinatayang 50,000 hanggang 130,000 balikbayan boxes. Depende sa sukat ng mga container, ang halos 2 taon nang nakatenga. Ang karamihan sa mga ito ay padala ng mga OFWs mula sa Middle East, partikular na sa Saudi Arabia, Qatar at Dubai. Pagpapaliwanag ni Nepomuceno, ang naging dahilan ng pagkakatenga ng mga balikbayan boxes ay ang hindi pagbayad ng shipping fee at tax ng mga deconsolidators o shipping company, kaya't hindi na ilabas ang mga kargamento. Itong 144 cargo containers, meron yan laman na minimum of around 54,000 boxes kung malalaki lahat. At kung may kombinasyon ng maliliit na boxes yan, pwedeng umabot yan hanggang 130,000 plus balikbayan boxes. Yung mga kababayan natin, yung balikbayan boxes sila, pumili sila ng consolidators from abroad. So inipon yan sa loob ng isang container, yung container pinadala sa Pilipinas, may kausap naman yung consolidators from abroad na deconsolidators dito sa Pilipinas. At yung deconsolidators na yan, sila ang dapat magbayad ng port charges. Ibig sabihin, private sector yan. Shipping costs, arrastre, and so on and so forth. At dapat din pagbayaran, siyempre, ang mga taxes and duties sa gobyerno. Hindi nila binayaran lahat yan. Target ng BOC na ma-deliver ang mga balikbayan boxes bago magpasko at hanggang sa unang linggo ng Enero 2026 para matanggap na ito ng mga pamilya at kaanak ng mga OFW na matagal nang naghihintay ng kanilang mga padala. Katulad na lamang ni Michelle Dumalagpas, isa sa mga OFW na pumunta ngayong araw sa BOC para sa pag-asang makuha ang balikbayan box na ipinadala niya 2 taon na ang nakalipas. Naging emosyonal ito sapagkat halos lahat daw ng kanyang ipon na nagtatrabaho pa sa ibang bansa ay nasa mga kahon na iyon. Kaya't ngayon ay laking tuwa ni Michelle na maaari na niyang iuwi ang kanyang pinaghirapan. Kasi po, pinaghirapan po namin ito, dugot pawis. Kasi yun pong inaasamasan ko na matanggap ko po ito. Kasi nandito rin po lahat yung pera ko, yung pinagdaanan ko na paunti-unti bumibili po ng gamit nila, pati mga pagkain. Samantala, tiniyak naman ni Nepomuceno na maihahatid ang mga balikbayan boxes door-to-door sa bahay ng mga OFW ng libre o walang babayaran dahil sa paglaan ng Palasyo ng Malacanang ng 30 million peso na pondo para sa pagpapadeliver ng mga balikbayan boxes. At yan ang ulat mula dito sa Bureau of Customs sa Manila. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.